Bakit hindi mo tinulungan ang Pilipinas noong panahong iyon? Ngayon, paano mo tinatanggap ang mga salitang ito bilang galit o bilang panghihinayang? O kaya ay inisip mong wala itong kinalaman sa iyo? Noong Nobyembre 2013, nang tumama ang superbagyong Yolanda sa Pilipinas, nahati ang mundo sa dalawa. Ang mga bansang nag-abot ng kamay at ang hindi. At ngayon, pagkaraan ng 13 taon, ang pagkakaibang nabuo ng pagpipiliang iyon ay nagpapakita sa paraang hindi inasahan ng sinuman. Ito ay hindi usapang politika, hindi rin usapang diplomasya o pagtatanong ng responsibilidad sa kasaysayan. Ito ay kwento ng isang bagay na mas tahimik at mas fundamental na nakatago sa likod ng mga numero. May isang Amerikanang mamamahayag, isang taong tumitingin sa mundo gamit ang datos at lohika bilang sandata at inilalayo ang damdamin. Naniniwala siya na ang tulong ay isang pamumuhunan. Sigurado siyang kahit pinalamutian ng salitang kabutihang loob, may kalkulasyon sa likod nito. Hindi niya kailanman pinag-alinlanganan ito. Ngunit sa Pilipinas, nakatagpo siya ng isang pangyayari. Hindi ito para sa pagkuha ng impormasyon. Hindi rin siya inutusan ng sinuman. Nandyan lang siya. At nakita niya. Narinig niya. Siya ay gumuho. Umiyak ba siya? Nagalit? O may ibang emosyon ang umapaw? Hindi mo mabibigyan ng pangalan ang emosyon na iyon hanggat hindi mo natatapos ang kuwentong ito. Bakit walang nag-iingay sa siksikang tren? Bakit kayang maglaan ng oras para sa mga hindi kakilala? Bakit umiiyak ang mga tao sa pinta ng mga bata, hindi sa halaga ng pera? Bakit may mga taong patuloy na sumusulat ng pasasalamat sa mga lugar na walang nakakakita? Ang mga tanong na ito ay kalaunan ay nagiging isang tanong. At ang tanong na iyon ay hindi nakatutok sa Pilipinas, hindi sa mamamahayag, hindi sa bagyo, kundi sa iyo mismo. Sana ay tapusin mo ang pagbabasa. Ang taglagas sa Manhattan ay may sariling lamig. Oktubre 2026, nang magsimulang manilaw ang mga dahon ng mga puno sa kalsada, si Jennifer Coleman ay nasa ika-37 palapag ng kanyang opisina, nakatingin sa labas ng bintana habang hindi maialis ang tingin sa mga dokumento sa kanyang kamay. Ikatlong tasa na niya ng kape. 2 araw na lang bago ang deadline, ngunit hindi dahil sa oras kaya huminto ang kanyang kamay. Ang mga numero ay baluktot. Sa kanyang harapan ay nakalatag ang isang graph na nagpapakita ng ugnayan ng halaga ng tulong na ipinagkaloob ng bawat bansa sa Pilipinas pagkatapos ng bagyo at ang pagbabago sa bilateral na kalakalan sa paglipas ng 13 taon. Kung mas malaki ang halaga ng tulong, mas kapansin-pansin ang pagtaas ng kalakalan na may average na 280% na pagtaas. Sa kabilang banda, ang mga bansang hindi nagbigay ng tulong ay nagkaroon lamang ng humigit kumulang 50% na pagtaas. Ayon sa estadistika, mahirap itong tawaging aksidente, may malinaw na ugnayan. Mas mahusay si Jennifer kaysa kanino man sa pagbabasa ng mga numero. Bilang isang mamamahayag sa internasyonal na ekonomiya sa loob ng 12 taon, binasa niya ang mga ulat ng IMF at mga pahayag ng Federal Reserve, inilayo ang damdamin at binasa lamang ang esensya ng datos. Ang kanyang mga mata ngayon ay tahimik na nagtatapos ng isang konklusyon habang tinitingnan ang graph ng tulong sa bagyo. Hindi ba't natural lamang na makinabang ang mga bansang tumulong? Maganda ang salitang kabutihang loob. Ngunit kung may ekonomikong motibo sa likod nito, hindi ito dapat sisihin. Sa katunayan, ito ay makatwiran. Ang Pilipinas, bilang isang bansa na may malaking potensyal sa pagbangon, ay magiging isang matatag na kasosyo pagkatapos ng rekonstruksyon. Kung titingnan ito bilang isang paunang pamumuhunan sa isang matatag na relasyon sa hinaharap, ang ilang daang milyong dolyar na tulong ay mura lang. Kabutihang loob na may inaasahang kapalit, ano pa ang itatawag dito kung hindi pamumuhunan? Ibinaba ni Jennifer ang tasa ng kape sa saucer, dahan-dahan upang walang ingay. Ang problema ay kung paano isusulat ang artikulo. Ang trabaho ni Jennifer ay hindi magbigay ng sagot, kundi ipakita sa mga mambabasa ang daan patungo sa sagot. Ang tema sa pagkakataong ito ay tila simple. Ipakita sa datos na ang mga bansang tumulong ay nakinabang sa ekonomiya. Iyon lang dapat. Ngunit habang tinitingnan niya ang screen, may isang pakiramdam na hindi siya makahakbang pa. Kumpleto ang mga numero. May lohika rin, ngunit may kulang. Hindi pa alam ni Jennifer kung ano ang kulang na iyon sa panahong iyon. Nang hapong iyon, sinabi ni Michael, ang editor-in-chief, ang kanyang pananaw sa direksyon ng kasalukuyang ulat. Tingnan mo ang nasa likod ng mga numero.
Ang kanyang karaniwang prangka na tono, ngunit sa pagkakataong ito, may bumagabag sa likod ng mga salitang iyon. Bakit ang mga bansang tumulong lamang ang nagtamo ng tiwala? Alamin mo sa lugar mismo. Ang salitang tiwala ay kakaibang nagliwanag sa ere. Ang tiwala ay nasusukat bilang halaga ng kalakalan, halaga ng pamumuhunan, bilang lagda sa diplomatikong dokumento. Kaya ang ibig sabihin ni Michael ay usapang ekonomiya pa rin na pinalamutian ng salitang tiwala, isinapuso ni Jennifer. Mas tumpak siguro kung sabihin gusto niyang isapuso iyon. Dahil kung tatanggapin niya ang ibang interpretasyon, kailangan niyang pagdudahan ang pundasyon ng kanyang pagtatasa na kanyang itinayo. Nakakatakot iyon. Ngunit hindi pa niya napapansin noon na natatakot siya. Habang nagbubuk ng tiket sa Pilipinas, naalala niya ang nakaraan. 13 taon na ang nakalipas. Kaagad pagkatapos ng bagyo, si Jennifer ay nasa Tacloban bilang emergency reporter bago pa siya mag-30. Sa harap ng mga bunton ng basura, ang mga biktima ay mahinahon na nakapila para sa ayuda. Walang umiiyak o nagagalit. Kung may nagtututok ng kamera, kakaunti ang nagalit. Sa katunayan, mayroon pang yumuko. Ang tanawing iyon ay nakita ni Jennifer noon bilang disiplina. Naisip niya na sanay ang mga Pilipino. Sanay na huwag ipakita ang emosyon upang hindi magdulot ng kaguluhan, upang panatilihin ang kaayusan sa publiko. Ang tunay na emosyon ay nasa ibang lugar. Ang galit at kawalan ng pag-asa ay tiyak na nakatago. Nagtapos siya ng ganito at bumalik sa New York pagkatapos lamang ng 3 araw ng pagre-report. Hindi niya kailanman naisip kung tama ba ang desisyong iyon. Habang naghahanda siya para umalis, ang kanyang anak na si Emma ay tumakbo sa silid. "Mama, aalis ka na naman?" Ang boses ng 8 taong gulang ay hindi nagagalit kundi nagpapatunay lamang. Iyon ang mas tumimo sa kanyang puso. 2 linggo lang, sagot niya. Tumahimik sandali si Emma bago bumalik sa silid at pagkaraan ng ilang sandali ay may dalang isang pinta ng sunflower. Bumalik ka agad, nakasulat dito. Ang sulat kamay ni Emma, na nagsimulang matuto ng Filipino, ay bahagyang baluktot. Pinagsikapan niya itong isulat. Inilagay ni Jennifer ang pinta sa kanyang pitaka. Habang naglalakad patungo sa boarding gate, dala ang kanyang maleta, sinabi niya sa sarili, ang layunin ng pagre-report na ito ay malinaw. Alamin ang ugnayan sa likod ng halaga ng tulong at pagtaas ng kalakalan at magsulat ng artikulo mula sa pananaw ng ekonomikong rasyonalidad. Matatapos ito sa loob ng 2 linggo at babalik ako. Ang datos ang lahat, hindi ang damdamin. Iyon lang dapat. Ngunit habang nakapila para sa boarding, napansin ni Jennifer na may isang tanong pa rin sa sulok ng kanyang isipan. Hindi ito mga salita ni Michael, kundi isang tanong na nagmula sa kanyang sarili. Bakit ako umuwi pagkatapos ng 3 araw noon? Walang lumabas na sagot. Umagos ang anunsyo at nagsimulang gumalaw ang pila. Kinuha ni Jennifer ang kanyang mga bagahe at umusad. Sa loob ng 13 oras na flight, patuloy niyang binasa ang mga dokumento, detalye ng tulong, mga pahayag ng diplomasya ng iba't ibang bansa, pagbabago sa bilateral na kasunduan pagkatapos ng bagyo. Habang dumarami ang mga numero at letra, mas nagiging malinaw ang lohika. Ngunit sa ibabaw ng madilim na karagatang Pasipiko na nakalatag sa labas ng bintana, biglang huminto si Jennifer. Naalala niya ang pinta ng sunflower sa kanyang pitaka, ang baluktot na sulat kamay na pinagsikapan ni Emma. Bumalik ka agad. Walang anumang motibo sa likod ng mga salitang iyon. Sinulat lang niya dahil iyon ang kanyang naisip. Iyon lang. Mabilis na inalis ni Jennifer ang kaisipang iyon. Hindi dapat ihalo ang damdamin sa trabaho. Iyon ang kanyang panuntunan. Ngunit pagdating niya sa Pilipinas, unti-unti, tahimik na yayayanigin ang panuntunang iyon. At lumapag siya sa Ninoy Aquino International Airport isang maulap na hapon ng Nobyembre. Paglabas niya sa arrival lobby, ang unang napansin ni Jennifer ay ang kakaunting ingay. Maraming tao, ngunit mahina ang mga boses. Ang tunog ng gulong ng maleta, ang boses ng anunsyo mula sa kisame. Pakiramdam niya ay iyon lamang ang kanyang naririnig. Kung sa JFK ng New York ang arrival lobby ay parang palengke, nagtatalunan ang mga usapan, umaalingaw-ngaw ang mga sigawan sa telepono at nahahalo ang iyak ng mga bata. Iba dito, hindi nagbago ang dami ng tao, ngunit ang density ng tunog lamang ang mahina, ibang klase ng katahimikan. Naramdaman ni Jennifer iyon habang kinukuha ang kanyang bagahe at patungo sa labasan. Sa tren din, nagpatuloy ang pakiramdam na iyon.
Kahit siksikan ang tren, walang nagtutulakan. Ang mga gumagamit ng smartphone ay patay ang tunog. Ang lahat ng umuubo ay nakasuot ng maskara. Walang sino man ang tumatakbo bago magsara ang pinto. Kapag sumasakay at bumababa ang mga pasahero, ang mga nakatayo sa labasan ay kusang tumatabi. Hindi nag-uusap o nagtititigan, basta nangyayari lang iyon. Parang may nagko-choreograph, gumagalaw ang lahat sa parehong tiempo. Kakaiba, naisip ni Jennifer. Hindi ito ang tunay na anyo. Ang tao ay nagtutulakan kapag pagod, tumatakbo kapag nagmamadali. Iyon ang natural na kilos. Hindi maaaring maging ganoon kagaling ang lahat. May nakatagong presyon ba? O pagganap lamang dahil may dayuhan na nakakakita? May isang puwersa na sumusuporta sa kaayusan na ito. Nasa sulok ng kanyang isipan ang He-H hypothesis na iyon habang patungo si Jennifer sa hotel. Kinabukasan, sa unang paglabas para sa pagkuha ng impormasyon, nawala siya dahil sa maling labasan ng tren. Ang direksyon na ipinapakita ng mapa app ay hindi tugma sa aktwal na daan. Ang paligid ay isang tahimik na residential area at hindi niya mabasa ang anumang karatula. Habang ginagamit niya ang smartphone para i-type muli ang pangalan ng lugar sa Filipino gamit ang alpabeto, kinausap siya. Saan po kayo pupunta? Lumingon siya at nakita ang isang maliit na lola na nakatayo. Sa kanyang puting buhok at makapal na coat, bahagya ang kanyang Ingles. Ipinakita ni Jennifer ang address ng kanyang patutunguhan sa screen. Tiningnan ng lola ang smartphone at pagkaraan ng ilang sandali ay tahimik na sinabi, "Sabay tayong pumunta." Sabay, para sa isang hindi kakilalang dayuhan, naguguluhan, nagsimulang maglakad si Jennifer. Naglakad ng tahimik ang lola. Walang paliwanag, walang dagdag na usapan, basta magkatabi silang naglakad. Dahil hindi sila pareho ng bilis ng lakad, ang lola ay bahagyang kumikilos ng kanyang mga paa. Gayunpaman, tahimik siyang sumunod upang hindi mahuli. Pagkaraan ng humigit kumulang 5 minuto, pagdating nila sa harap ng gusali ng patutunguhan, bahagyang tumango ang lola. Agad na inilabas ni Jennifer ang kanyang wallet. Nagbigay siya ng tip. Inakala niyang natural lang iyon. Naglaan ng oras, nag-abala. Magbigay ng pera bilang kapalit. Iyon ang alam ni Jennifer na patakaran. Sa New York, iyon ang paggalang. Kung may ginawa sa iyo, ibalik ang nararapat. Naniwala siya na iyon ang pundasyon ng relasyon ng tao. Ngunit ngumiti ng malumanay ang lola at kumaway. Hindi niya tinanggap. Hindi nagalit, hindi nagpaliwanag. Basta sinabi niya sa kanyang ngiti, "Kapwa-tao po tayo." Pagkatapos niyon, bumalik siya sa pinanggalingan. Pinagmamasdan ni Jennifer ang maliit na likod ng lola habang hawak pa rin ang kanyang wallet. Unti-unting lumayo ang mga yabag at nawala sa kanto. Kapwa-tao po tayo. Nauunawaan niya ang literal na kahulugan nito. Ngunit may bumagabag sa kanya. Saan ang kapwa sa sitwasyong ito? Ano ang babalik sa matandang babae sa paggabay sa isang hindi kakilalang dayuhan? Talaga bang may kabutihang loob na walang kapalit? Habang pinag-iisipan ang tanong na iyon, pumasok si Jennifer sa gusali. Ang unang corporate interview ay sa ibabaw, ay umusad ayon sa inaasahan. Ang tagapagsalita ng PR ay mahusay maglarawan ng mga numero at nagkuwento tungkol sa pagbangon pagkatapos ng bagyo at ang pagpapalakas ng relasyon sa ekonomiya. Habang nagsusulat si Jennifer ng mga memo, nagtanong siya ng isang tanong na handa niyang ibato. Hindi ba't may kalkulasyon na mula sa simula kung bakit mas malalim ang relasyon ngayon ng mga bansang tumulong? Bahagyang tumahimik ang tagapagsalita. Hindi niya agad sinagot. Tinanggap namin ang tulong ng walang kalkulasyon, ani niya. Sa sitwasyong iyon, ilang bansa ba ang may kakayahang magkalkula ng ekonomikong relasyon pagkatapos ng ilang taon? Ngunit bilang resulta, ang mga bansang tumulong ay nakikinabang. Magkaiba ang resulta at motibo, hindi ba? Sumasalungat si Jennifer sa kanyang isipan habang nagsusulat. Magkaiba nga ang resulta at motibo, ngunit kung ang resulta ay inaasahan, magbabago ang usapan. Kahit nagkalkula na sila, walang paraan para patunayan iyon. Kaya magiging kwento lang na dalisay ang motibo. Ngunit idinagdag ng tagapagsalita, naranasan mo na bang tulungan ng isang tao? Ang naramdaman mo ba noon ay ang halaga ng pera? Hindi makasagot. Binaliktad ang tanong. Siya, na nagtatanong, ay naging tagatanggap ng tanong. Ibinaling ni Jennifer ang tingin sa kanyang memo pad habang naghahanap ng sagot sa kanyang isipan, naranasan niyang tulungan. Ngunit inisip ba niya ang halaga noon? Inisip ba niya kung magkano ang binayaran ng nagtulong?
Walang lumabas na sagot at natapos ang interview. Sa tren pabalik sa hotel, malalim ang isipan ni Jennifer habang nakatingin sa labas ng bintana. Ang tanawin ng lungsod sa paglubog ng araw ay dumaraan. Nang huminto siya sa isang convenience store, yumukod ang cashier ng malalim habang ibinibigay ang bag. Isang kilos na labis na magalang. Ang pagtugon sa susunod na customer ay pareho ang anggulo ng pagyukod. Ganito rin sa katabing cash register. Pagsasanay ba ito o tunay na damdamin? Hindi pa rin matukoy ni Jennifer ang pagkakaiba. Nang gabing iyon, sa kanyang silid sa hotel, tumingin siya sa labas ng bintana. Ang tanawin ng gabi sa Maynila ay tahimik. Ang ilaw ng mga karatula ay nakakalat na parang ilog. Nang tawagan niya si Emma, sinabi nitong, "Mama, parang malayo ang boses mo." Malayo, baka nga. Hindi lang geographical ang distansya, naisip niya ng malalim. Kinabukasan, nagpunta siya sa isa pang corporate interview. Ang tagapagsalita ay nagkuwento tungkol sa mga alaala ng bagyo at ang mga sulat ng mga bata na dumating kasama ng mga relief goods. Dumating ang mga sulat ng mga bata na nakasulat sa Ingles. Baluktot man ang sulat kamay, pinagsikapan nila itong isulat. Nagbago ang impresyon namin sa bansang iyon mula noon. Habang nagsusulat ng memo, patuloy na nag-iisip si Jennifer, emosyonal na usapan. Aniya sa sarili. Ngunit ang pagbabago ng impresyon ay nagsasabi ng pagbuo ng tiwala. Naiintindihan niya na ang tiwala ay nagdudulot ng pagtaas ng kalakalan, ngunit hindi pa rin niya maintindihan kung bakit ang tiwala na iyon ay nagmula sa tulong na higit sa ekonomikong rasyonalidad. Hindi pa rin niya nakikita ang nasa likod ng mga numero. Isang gabi, sa lobby ng hotel, nagkataong umere ang balita, mga footage ng bagyo. Mula Marso 2013, isang lalaking staff ng hotel ang tahimik na nakatingin sa footage ng tsunami na lumamon sa lungsod. Huminto siya sa paglilinis at tiningnan ang screen. Ilang segundo lang iyon, ngunit napansin ni Jennifer ang kanyang ekspresyon. Hindi ito mukha ng kalungkutan o galit. Isang ekspresyon na mahirap ipaliwanag ng mga salita. Isang mukha na tila may malalim na pinanghahawakan, ngunit tahimik na tinatanggap. Hindi makapagsalita si Jennifer. Sa kalaunan, inalis ng lalaki ang tingin sa screen at bumalik sa paglilinis, na parang walang nangyari. Nang gabing iyon, mas matagal na tulog si Jennifer kaysa karaniwan. Kinabukasan ng umaga, sumakay siya sa tren patungong Tacloban. Habang tinitingnan ang dumaraang tanawin sa labas ng bintana, muling naisip ni Jennifer ang 13 taon na nakalipas. Bakit ako umuwi pagkatapos ng 3 araw noon? Kumpleto ang datos. Nakuha ang footage. Naisip niya noon na hindi na kailangan pang manatili. Ngunit ngayon, iniisip niya. Siguro, umuwi siya upang hindi makita ang isang bagay na ayaw niyang makita. May isang bagay ba sa mahinahon na pila na hindi niya kayang basahin at ayaw niyang direkta itong harapin? Walang lumabas na sagot. Tahimik na patungo sa hilaga ang tren. Unti-unting nagbago ang tanawin sa labas ng bintana. Nabawasan ang mga gusali, dumami ang mga bukirin, lumawak ang kalangitan. Nagbukas si Jennifer ng notebook, ngunit walang isinulat. Nakatingin lang siya sa labas ng bintana. Pagdating niya sa Tacloban, bahagyang umaliwalas ang kalangitan. Sa bus patungo sa baybayin, sinubukan ni Jennifer na balikan ang kanyang mga alaala. 10 taon na ang nakalipas, basura ang nakikita rito. Ang mga labi ng mga bahay na inanod ay nakasalansan at amoy putik. Nakita ni Jennifer ang mga taong mahinahon na nakapila para sa ayuda sa pamamagitan ng kanyang kamera. Naisip niya na disiplina iyon. Naisip niya na ang tunay na emosyon ay nasa ibang lugar. Sa pagtatapos ng ganito, marahil ay tinalikuran niya ang isang bagay. Ngunit hindi niya iyon alam noon. Ang nakikita niya ngayon mula sa bintana ng bus ay ang naayos na kalsada, ang bagong seawall, at ang tahimik na dagat na nakalatag sa likod nito. Ang lugar kung saan dating nakatayo ang mga bahay ay isa ng payapang parke. Ang mga damo sa taglagas ay bahagyang kumakaway sa hangin at may ilang mga bangko, walang ingay tulad ng sa mga tourist spot. Mayroong pakiramdam na ang isang tao ay pumupunta dito bilang bahagi ng kanilang pang-araw-araw na buhay at umuupo lang. Pagkababa niya ng bus, amoy alat. Malamig ang hangin. Pinataas ni Jennifer ang kanyang kwelyo ng coat habang dahan-dahan siyang naglakad. Sa pasukan ng parke ay may isang maliit na karatula ng impormasyon. Nakasulat sa Filipino at Ingles. Ilang bahay ang nawasak, ilang tao ang namatay. Ang mga numero ay tahimik na nakaukit. Huminto si Jennifer at binasa.
Sa kanyang ugali sa pagbabasa ng mga numero, sinubukan niyang kalkulahin sa kanyang isipan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga numero ay hindi na proseso bilang numero. Ang katotohanan na ang bawat isa ay may pangalan at tahanan at dapat ay gumising ng normal sa umagang iyon ay nauna sa kalkulasyon. Ito ay isang pakiramdam na hindi niya kailanman naramdaman. Umupo siya sa isang bangko, tiningnan ang dagat, tahimik ang mga alon. Ang katotohanan na ang parehong dagat na ito ang lumamon sa lungsod 12 taon na ang nakalipas. Halos hindi na sinasabi ng kasalukuyang tanawin. Pakiramdam niya ay may mga alaala na hindi sinasabi na nakabaon sa katahimikan. Ang magandang tanawin at ang malalim na kasaysayan ay magkasama sa parehong lugar. Ang pagtatanong kung alin ang tunay na mukha ay baka mali. Pagkaraan ng ilang sandali, may umupo sa kanyang tabi. Isang matandang lalaki. May mahinahong mukha, may puting buhok at bahagyang nakukuba, nakasuot ng guwantes. Tahimik silang dalawa sa loob ng ilang sandali habang tinitingnan ang dagat. Napansin siguro ng lalaki na dayuhan si Jennifer. Sa kalaunan, kinausap siya ng lalaki sa Ingles. Pinag-aaralan niyo po ba ang lugar na ito? Opo, para po sa pagkuha ng impormasyon. Ganoon po ba? Mahinang bulong ng lalaki at muling ibinaling ang tingin sa dagat. May bahagyang pagitan. Isang alon ang dumating at bumalik. Nawalan ako ng tahanan dito. Mahinahong boses. Hindi nagpapakita ng labis na emosyon o pinipigilan ng emosyon. Sinabi lamang niya bilang isang katotohanan. Kinuha ni Jennifer ang kanyang notebook. Reflex ng mamamahayag, ngunit tahimik na umiling ang lalaki. Hindi mo kailangang isulat. Makinig ka lang. Ang mga salitang iyon ay tumimo ng malalim sa kanyang puso. Hindi siya nagsasalita bilang isang paksa para sa pagkuha ng impormasyon. Gusto lang niyang pakinggan siya bilang isang tao lang nakaupo sa tabi niya. Ibinalik ni Jennifer ang kanyang notebook sa bag. Isinara ang panulat. Inilagay ang 2 kamay sa kanyang tuhod at humarap sa lalaki. Nagsimulang magkwento ang lalaki. Ang gabi ng bagyo. Ang pagtakas agad sa mas mataas na lugar pagkatapos humupa ang pagyanig. Ang paglingon at makita ang kanyang bahay na nilalamon ng mga alon. Naligtas ang buong pamilya, iyon ang pinakapaniwalaan niyang suwerte. Ang buhay sa evacuation center, ang pagtulog sa sahig ng gymnasium na may kumot, ang kawalan ng pagkain. Gayunpaman, walang nagalit. Nagbahagi ng pagkain ang kapitbahay. Nakikinig lang si Jennifer dahil hindi siya nagsusulat, direkta ang pagpasok ng mga salita. Pumasok ito bago pa niya ito maayos. Ang pinakananatili sa aking puso ay hindi ang halaga ng pera. Huminto sandali ang lalaki, tiningnan ang dagat at muling nagsimulang magsalita. Sa evacuation center, dumating ang mga pinta ng mga bata mula sa hindi kakilalang bansa. May kasama itong origami na ibon na may nakasulat sa Filipino na, "Kaya mo yan." Bahagyang baluktot ang sulat kamay. Tiyak na pinagsikapan nila ito. Bahagyang ngumiti ang lalaki. Kipot ang dulo ng kanyang mga mata. Nang makita ko iyon, hindi ko napigilan ang aking luha. Hindi ang halaga ng pera. Naintindihan ko na inisip kami ng mga batang iyon. Hindi ko alam kung saang bansa sila. Hindi ko rin sila nakilala. Gayunpaman, inisip nila kami. Naisip ko, nagkakaugnay ang mundo. Walang masabi si Jennifer. Hinahabol niya ang mga numero. Sinusuri ang mga graph. Sinusubukan niyang patunayan ang ugnayan ng halaga ng tulong at pagtaas ng kalakalan. Ngunit sa likod ng bawat numero, mayroong mga taong tulad ng lalaking ito. May mga taong umiyak hindi sa halaga ng pera, kundi sa pinta ng mga bata. May mga taong humawak sa pinta ng mga bata mula sa hindi kakilalang bansa sa matigas na sahig ng evacuation center. Bakit hindi niya nakita iyon dati? Sa huli, sinabi ng lalaki, "Hindi ko na sila makikita, ang mga batang iyon. Hindi ko rin alam kung saang bansa sila, ngunit hawak ko pa rin ang pinta na iyon." Nang tumayo, yumukod ng malalim ang lalaki. Yumukod din si Jennifer. Dahan-dahang naglakad ang lalaki patungo sa labasan ng parke. Sinundan ni Jennifer ang kanyang likod sa pamamagitan ng kanyang tingin. Tanging tunog ng alon ang naririnig sa malayo. Hindi niya binuksan ang notebook. Hindi niya naramdaman ang kagustuhang sumulat. Umupo lang siya sa bangko at tiningnan ang dagat. Ang mga salita ng lalaki ay paulit-ulit sa kanyang isipan. Hindi ang halaga ng pera, nagkakaugnay ang mundo. Hawak ko pa rin ang pinta na iyon. Hawak niya ito sa loob ng 3 taon.
Ang katotohanan iyon ay tahimik na mabigat. Mula doon, nagpunta siya sa Yolanda Commemorative Museum, isang gusali na may payapa na anyo. Hindi ito ingay ng tourist spot, kundi ang bigat ng isang lugar na ginawa upang magkuwento ng isang bagay. Ang intensyon ng mga taong naglaan ng oras sa bawat exhibit ay naramdaman. Mga larawan, testimonya, mga talaan mula noon tahimik na nakahanay ang mga ito. Dahil sa pagiging tahimik, mas mabigat ito. Isang batang babaeng volunteer guide ang gumabay sa kanya. May maliwanag at magalang na tono. Malinaw ang paliwanag. At ang pagmamalasakit sa mga bisita ay naramdaman sa bawat sulok. Ngunit sa tuwing nababanggit ang nilalaman ng exhibit, may ibang kulay na lumalabas sa likod ng kanyang mga salita. May isang bagay na personal sa likod ng kalungkutan. Estudyante ako sa elementarya noon, aniya, at huminto sandali. Hindi ito pagitan para pumili ng susunod na salita, kundi isang pagitan na tila bumalik sa panahong iyon. Dumating ang sulatin mula sa ibang bansa sa evacuation center, nakasulat sa Ingles, at binasa ng guro ko. Hindi kayo nag-iisa, nakasulat dito. Nalaman niyo po ba kung saang bansa nang galing? Hindi po namin nalaman, sagot niya. Ngunit hindi siya umiling. Sa katunayan, tahimik siyang nagpapatunay. Pero hindi po iyon ang mahalaga. Hindi namin alam kung saang bansa, pero may isang tao na nagmamalasakit sa amin. Iyon ang lahat ng katotohanan. Hindi alam kung sino o saan. Ang mga salitang iyon ay may binago sa isipan ni Jennifer. Palagi niyang tinitingnan ang tulong bilang isang kilos sa pagitan ng mga bansa. Nagbibigay ng tulong ang bansang A sa bansang B at bilang kapalit, lumalalim ang relasyon sa ekonomiya. Ganoon ang kanyang pananaw sa mga bagay. Ngunit para sa batang gabay na ito, ang tulong ay hindi usapang bansa. Ito ay mga salita mula sa isang taong hindi alam ang pangalan o nasyonalidad. Kahit hindi niya alam ang pangalan ng bansa, sapat na iyon. Sa katunayan, ang init na natanggap niya ay sapat na upang masabi niya na hindi mahalaga kung sino o saan. Binago ng sulatin na iyon ang aking buhay. Tahimik na sinabi ng gabay. Gusto kong ipasa ang nararamdaman ko noon sa susunod na henerasyon. Kaya ako nag-guide dito. Ang kadena ng pagpasa ng kabutihang loob ay nagpapatuloy sa lugar na ito. Hindi tanong ang pangalan ng bansa o pangalan ng tao. May isang tao lamang na nagmamalasakit para sa ibang tao. Ang katotohanang iyon lamang ang naging binhi at umusbong sa susunod na henerasyon. Ang taong sumulat ng sulatin na iyon ay hindi siguro alam na binago ng kanyang mga salita ang buhay ng gabay na ito. Gayunpaman, ang binhi ay tahimik na namumulaklak sa isang tahimik na lugar. Paglabas niya ng museo, naglakad si Jennifer ng walang patutunguhan. May oras pa bago ang kanyang tren pa uwi. Habang naglalakad sa makipot na kalsada ng residential area, may pakiramdam siyang tahimik na inaayos ang isang bagay sa kanyang isipan. Ang lalaki sa parke, ang gabay na babae, ang lola na gumabay sa kanya sa unang umaga, ang tagapagsalita sa corporate interview na nagsabing magkaiba ang resulta at motibo. Nagsimulang maging pakiramdam niya na hindi sila hiwalay na kuwento, kundi nakaugnay sa isang hibla. Ngunit hindi pa niya masabi kung ano ang tunay na kalikasan ng hibla na iyon. Ang isang maliit na kapilya ay nakita niya ng halos hindi sinasadya. Sa loob ng eskinita, nakita niya ang isang lumang arko. Walang karatula at hindi mukhang inayos para sa turismo. Isang kapilya lamang na nandoon. Pag-akyat niya sa mga hagdanan, may manipis na sapin ng tuyong dahon. Walang ibang sumasamba. Tahimik ang bakuran at tanging tunog ng hangin ang naririnig. Sa tabi ng lagayan ng donasyon ay may nakadikit na papel, sulat kamay. Medyo kupas na, baka matagal na itong naroon. Sa lahat ng tumulong sa amin noong panahon ng bagyo, maraming salamat. Iyon lang. Walang pangalan ng bansa, walang pangalan ng organisasyon, walang pangalan ng nagpadala, walang petsa. Hindi para ipagmalaki, hindi para purihin, hindi para maghintay ng sagot, kundi naroon lamang upang hindi makalimutan ang pasasalamat na iyon. Hindi makagalaw si Jennifer, hindi rin makapagsalita. Ngunit sa kanyang dibdib, may pakiramdam siyang may natutunaw. Isang tahimik na pagbabago, tulad ng pagtunaw ng yelo ng walang ingay. Ang taong nagdikit ng papel na ito ay hindi umaasa na may babasa nito. Hindi rin siya humingi ng papuri. Walang sagot na darating, walang magpapasalamat sa kanya. Gayunpaman, patuloy itong nakadikit dito. Ang pagiging tapat kahit walang nakakakita, ang hindi paglimot sa pasasalamat kahit walang nakatingin. May ganitong paraan ba ng pamumuhay? Si Jennifer ay nabuhay sa isang mundo
kung saan walang kabuluhan ang isang bagay kung walang nakakakita. Ang datos ay may kabuluhan lamang kapag naipapubliko. Ang kabutihang loob ay may halaga lamang kapag natanggap ng iba. Ang pasasalamat ay nagiging ganap lamang kapag naiparating. Ganoon ang kanyang inisip. Ngunit ang papel na ito ay naroon, kahit walang nakatanggap. At ito ay totoo, baka 13 taon na itong naroon. Ilang sandali pang nakatayo si Jennifer sa harap ng papel na iyon. Humangin ng isang beses at bahagyang kumaway ang gilid ng papel. Iyon lang, kalaunan, dahan-dahan siyang bumaba sa mga hagdanan at bumalik sa pinanggalingan. Habang naglalakad, dumaloy sa kanyang isipan ang nangyari sa araw na iyon. Ang lalaki sa parke, ang gabay na babae, ang papel sa kapilya, at ang sarili niya na umuwi pagkatapos ng 3 araw, 13 taon na ang nakalipas. Ang lahat ay nakaugnay sa iisang hibla. Ang nakita ni Jennifer noon ay ang kaayusan ng lugar na binagyo, ang disiplina ng mga taong mahinahon na nakapila. Ngunit sa likod nito, may mga taong umiiyak sa pinta ng mga bata. May mga taong patuloy na sumusulat ng pasasalamat sa mga lugar na walang nakakakita. May mga taong tahimik na gumabay sa isang hindi kakilalang dayuhan sa kanyang patutunguhan. Nakikita niya, ngunit hindi niya nakita. Sa tren pabalik sa New York, binuksan ni Jennifer ang kanyang notebook. Nakahanay ang mga memo ng pagkuha ng impormasyon, mga numero, mga interview, mga pangalan, ngunit sa isang puting pahina na hiwalay sa mga iyon, dahan-dahan siyang sumulat ng isang linya. Ang kwento ng lalaking umiyak sa pinta ng bata ay wala sa anumang istatistika. Ibinaba niya ang panulat at tumingin sa labas ng bintana. Ang tanawin ng gabi ay dumaraan, madilim na bukirin, malalayong ilaw ng lungsod, itim na silweta ng bundok. Iyon ang isang linya na nagbago ng lahat. At bumalik siya sa New York sa huling bahagi ng Nobyembre. Paglabas niya ng airport, sinalubong siya ng kaguluhan. Tunog ng mga busina, mabilis na Ingles, bilis ng pagdaan ng mga tao. May driver ng taxi na sumisigaw mula sa bintana. May pedestrian na tumatakbo sa kabila ng red light. May tumutugtog na musika mula sa smartphone ng isang tao. Dati, pakiramdam niya ay ito ang kanyang lugar. Ngayon, ang hangin na iyon ay mukhang kakaiba. Hindi ang lungsod ang nagbago. Bahagyang nagbago ang pananaw ni Jennifer. Habang nakatingin sa gabi ng Manhattan mula sa bintana ng taxi, naisip ni Jennifer ang parke sa Tacloban. Tahimik na dagat, tunog ng alon, mahinahong boses ng lalaking nakaupo sa tabi niya. Ang pinta na hawak niya sa loob ng 13 taon. Nasaan kaya ngayon ang batang gumuhit ng pinta na iyon? Hindi ba niya alam na ang pinta na kanyang iginuhit ay naging luha ng isang tao? Ayos lang na hindi niya alam. Naisip ni Jennifer. Ang nagtanim ng buto ay hindi laging nakakakita ng bulaklak. Ngunit ang buto ay naitanim. Iyon ay sapat na. Kinabukasan ng umaga, nagpunta siya sa opisina. Umupo sa kanyang desk, binuksan ang computer at inilatag ang mga memo ng pagkuha ng impormasyon. Binuksan niya ang huling pahina ng notebook na kanyang isinulat sa Pilipinas at nakita ang isang linya na iyon. Ang kwento ng lalaking umiyak sa pinta ng bata ay wala sa anumang istatistika. Ilang sandali pang tinitigan ni Jennifer ang mga salitang iyon bago muling humarap sa screen. Nagsimula siyang magsulat ng artikulo. Inilagay niya ang pamagat. Ang tadhana na, hiniwa ng tulong. Bakit ginantimpalaan ang kabutihang loob? Pagkatapos ng 13 taon, gumalaw ang kanyang mga daliri sa keyboard. Nag-quote siya ng datos, nagdagdag ng komento mula sa mga eksperto at maingat na ipinaliwanag ang ugnayan ng halaga ng tulong at pagtaas ng kalakalan ng bawat bansa. Maayos na inihanay ang mga numero. Iyon ang trabaho ni Jennifer. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga salitang sumunod pagkatapos ng paghahanay ng mga numero ay iba sa dati. Ang Pilipinas ay hindi nakakalimot sa utang na loob na natanggap. Ito ay nagmula sa kasaysayan ng pagbangon pagkatapos ng mga sakuna. Dahil ang tulong na iyon ay nakaukit pa rin sa puso, pinagkakatiwalaan nila ang mga bansang nag-abot din ng kamay. Uunahin ang tiwala, susunod ang ekonomiya. Ang kabutihang loob ay hindi pamumuhunan. Ito ay pagtatanim ng buto. At ang buto na iyon ay namumulaklak sa isang tahimik na lugar pagkatapos ng 15 taon. Pagkatapos sumulat, isang beses lang itong binasa ni Jennifer. Ano kaya ang iisipin ng kanyang 13 taon na nakaraang sarili? Sasabihin kaya nitong malambot? Sasabihin kaya nitong mahina ang suporta ng datos?
Tatanggalin kaya nito sa isang linya bilang emosyonal? Malamang, ngunit may naiintindihan na siya ngayon. Madalas ang datos ay sumasakop lamang sa bahagi ng katotohanan, ngunit hindi nito na ikukuwento ang lahat tungkol sa tao. Ang kwento ng lalaking umiyak sa pinta ng bata ay wala sa anumang istatistika. Ang papel ng pasasalamat sa kapilya na walang pangalan ay wala rin sa anumang ulat, ngunit iyon ang tunay na pinagmulan ng tiwala. Ang tiwala ay hindi produkto ng kalkulasyon kundi ang pagpapatong-patong ng mga alaala na gumalaw sa puso. Ang mga alaala na nakasalansan ay hindi nagiging numero, ngunit tiyak na binabago nito ang kilos ng tao. Bago niya pindutin ang send button, nag-alinlangan sandali si Jennifer. Ang artikulong ito ay iba sa lahat ng kanyang naisulat. Usapang tao, hindi pagsusuri ng datos, baka mapuna, baka tawaging emosyonal, baka kwestiyunin ang kanyang kredibilidad bilang mamamahayag. Gayunpaman, ipinadala niya. Ang artikulo ay umani ng higit sa inaasahang reaksyon. Sunod-sunod ang mga mensahe mula sa mga mambabasa. Mula sa iba't ibang sulok ng Amerika, Europa at Asya, mayroon ding mga boses mula sa mga taong sangkot sa pagbibigay ng tulong noon. Mayroon ding mga mensahe na nagkukuwento ng mga alaala noon. Binasa lahat ni Jennifer. Maingat niyang binasa ang bawat isa. Kabilang dito ang isang mensahe mula sa isang Pilipinong mambabasa. Sa pagbabasa ng iyong artikulo, muli naming naalala na magpasalamat sa tulong mula sa mundo. Pagkaraan ng 13 taon, may mga bagay na nakakalimutan natin sa pang-araw-araw na buhay. Sa iyong isinulat, muli naming naalala, habang nakatingin sa screen, naramdaman ni Jennifer na umaapaw ang kanyang luha. Ang panig na tumanggap ng pasasalamat ay lalong nagpapasalamat. Ang kadena na iyon ay nangyayari rin dito sa pamamagitan ng artikulo. Ang kabutihang loob na sinabi ng gabay sa Tacloban ay gumagalaw na ngayon sa pamamagitan ni Jennifer mismo. Si Jennifer, na nagsulat ng artikulo, ay naging bahagi ng kadena na iyon. Ngunit hindi niya sinasadya na maging bahagi ng kadena na iyon. Isinulat lang niya ang kanyang nakita. Isinulat niya ang kanyang naramdaman. Iyon lang. Ang walang layunin na kabutihang loob ay bumubuo ng kadena. Ganon din siguro nang gumabay ang lola. Nang iginuhit ng mga bata ang pinta. Nang may nagdikit ng papel sa kapilya, hindi sila nagkalkula ng kapalit. Gusto lang nilang gawin iyon. Ang pagpapatong-patong na iyon ay naging luha ng isang hindi kakilalang mamamahayag 13 taon na ang nakalipas. Iba pa rin ito sa pamumuhunan. Ang pamumuhunan ay may layunin. Ngunit ang lola, ang mga bata, at ang taong nagdikit ng papel sa kapilya ay walang layuning paiyakin si Jennifer. Ang walang layunin na kilos ay namumulaklak sa isang hindi inaasahang lugar. Hindi ito matatawag na pamumuhunan. Isang umaga, ilang araw pagkatapos lumabas ang artikulo, sumakay si Jennifer sa subway tulad ng dati. Siksikan ang tren sa rush hour. Habang nakahawak sa strap, sinuri ni Jennifer ang memo ng susunod niyang interview sa kanyang smartphone. Nang bumukas ang pinto sa susunod na istasyon, sumakay ang isang matandang babae na pagod ang mukha. Mayroon siyang malaking bagahe. Medyo hindi matatag ang kanyang mga paa. Sa sandaling napansin ni Jennifer, gumalaw ang kanyang katawan. Humakbang siya pasulong at ipinaubaya ang kanyang kinatatayuan. Isang batang lalaki na nakaupo sa malapit na upuan ang napansin ng babae at tumayo. Bahagyang yumukod ang babae at umupo. Walang sinabi, walang nagsalita. Ngunit ang kilos na iyon ay nagpaalala sa kanya ng mga nakita niya ng maraming beses sa tren sa Pilipinas. Hindi nag-uusap, hindi nagtititigan, basta nangyayari lang iyon. Dati, inakala ni Jennifer na may puwersa na nagtutulak dito. Ngunit ngayon, siya mismo ay naging bahagi ng kilos na iyon. Walang puwersa, gumalaw lamang siya dahil may nahihirapan. Iyon lang, pagdating niya sa opisina, tila nagmamadali ang kanyang kasamahan dahil sa deadline. Nang magtanong siya kung makakatulong siya, nagulat ang kasamahan. Tumawa ito at sinabing, "Hindi ka naman ganyan magsalita dati." At nagpasalamat. "Kapwa-tao po tayo." Kusang lumabas sa kanyang bibig ang mga salitang iyon, bahagyang nagulat si Jennifer. Iyon ang mga salita na sinabi ng lola na gumabay sa kanya bago siya pumunta sa Tacloban. Noon, hindi niya maintindihan ang kahulugan nito. Hindi niya maintindihan kung paano naging tama ang mga salitang iyon bilang dahilan ng pagtanggi sa tip. Inakala niya na walang kapwa-tao sa pagitan ng mga hindi kakilala. Ngunit ngayon, lumabas sa kanyang bibig ang parehong salita, at ang mga salitang iyon ay natural.
Ang ibig sabihin ng kapwa-tao ay hindi magkapareho ang posisyon. Ibig sabihin nito, ang taong tumutulong ngayon ay tutulungan din balang araw. Ang taong tinutulungan ngayon ay tutulong din balang araw. Sama-sama tayo sa sirkulasyong iyon. Ang mga sulat ng pasasalamat na walang pangalan, ang origami na ibon ng mga bata, ang lola na gumabay sa kanya, lahat sila ay nasa parehong sirkulasyon. Ang nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap ay pinag-ugnay ng kabutihang loob sa iisang hibla. Sa sirkulasyong iyon, si Jennifer ay nakapasok na rin ngayon. Habang pinapatulog si Emma ng gabing iyon, tahimik siyang kinausap ni Jennifer. Emma, naaalala mo ba ang pinta na sinulat mo sa Filipino? Ang sunflower? Tumango si Emma na inaantok. Oo, yung ibinigay ko sa iyo, Mama. Iyon ay malaking tulong, Emma. Tumahimik sandali si Emma. Pagkatapos ay nagtanong, bakit po? Nag-isip sandali si Jennifer. Paano niya ipapaliwanag sa 8 taong gulang niyang anak? Hindi, baka dahil 8 taong gulang siya kaya niya ito maipapaliwanag. Muli niyang naisip, ang kabutihang loob ay hindi pamumuhunan. Ito ay pagtatanim ng buto, at ang buto na iyon ay tiyak na mamumulaklak sa isang tahimik na lugar. Tumingin si Emma sa kisame, na parang nag-iisip, kaya ang pinta ko ng sunflower ay buto rin? Oo. Nasaan namulaklak? Inilagay ni Jennifer ang kanyang kamay sa kanyang dibdib. Dito. Bahagyang nag-isip si Emma, at pagkatapos ay masaya niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Pagkaraan ng ilang sandali, narinig niya ang hininga nito. Habang pinapatay ang ilaw sa silid, tumayo si Jennifer sa pasilyo. 13 taon na ang nakalipas. Ang tanong na hinahabol niya sa Tacloban ay ang ekonomikong katangian ng tulong. Sa pagkakataong ito, nakatayo sa parehong lugar. Ang tanong na hinahabol niya ay kung bakit nagtamo ng tiwala ang mga bansang tumulong. Pareho silang tamang tanong. Ngunit ngayon, ang tanong na naiwan sa kanyang kamay ay may ganap na ibang anyo. May ginawa ba akong mabuti para sa isang tao ngayong araw? Ang tanong ay nagbago. Ang target ay nagbago. Ang usapang bansa ay naging usapang pansarili. Ang mamamahayag na sumusuri sa pangyayari ng bagyo mula sa malayo ay biglang nakatayo sa isang lugar kung saan niya pinagdududahan ang kanyang sariling paraan ng pamumuhay. Ang paghahanap ng sagot ay nagbago sa pagpapatuloy ng pagtatanong. Marahil, ito ang ibig sabihin ni Michael nang sinabi niyang, tingnan mo ang nasa likod ng mga numero. Hindi, marahil ay hindi rin inasahan ni Michael ang ganito. Nasa likod ng numero ang tao, sa likod ng tao ang alaala, at sa ilalim ng alaala ang kabutihang loob. Ang kabutihang loob ay hindi kalkulado, hindi naghahanap ng kapalit, kundi isinilang dahil may pinagmalasakitan. Ang kabutihang loob ay hindi nabuto sa sandaling humingi ito ng kapalit. Hindi ito mapapatunayan ng datos. Ngunit, ang sulat kamay na papel ng pasasalamat sa kapilya ng Tacloban, ang walang pangalan na pasasalamat na patuloy na nakadikit sa lugar na iyon sa loob ng 13 taon, ay tahimik na nagsasabi ng katotohanan na iyon. Ang pagiging tapat kahit walang nakakakita. Iyon ang tunay na anyo ng tiwala. Ang maliit na kilos mo para sa isang tao ngayon ay maaaring maging luha ng isang hindi kakilala pagkatapos ng 13 taon. Kanino mo ipapasa ang kabutihang loob na natanggap mo?